Hello everyone! Good morning, Roma, Italy. Nandito tayo sa Rome ngayon. So, I'm so excited. Yes. Oh, medyo umuulan ngayon. Yes. Umuulan ngayon, so kailangan pumasok. So, thank God na nakarating ako dito. Safe and sound. So, dito po ako nakastay. So, medyo tahimik ako kasi yung tinirahan ko, lugar ng mga madre. So, nakatapos ko na ng breakfast ko. Like, come and join me in my room. You know, kasi hindi ako pwede mag-ingay dito. Kasi alam mo, pag nasa convento ko ng mga madre. So, ngayon, I wear my favorite shirt, my Woman of Hope shirt. Talaga itong sinusuot ko pag nag-travel ako. So, like, come and join me. Para ko saan yung room ko. So, dito tayo. Ito yung room ko. Kamusta na po kayo? Alam ko namimiss natin. So, this is my room. Yan. Ganyan talaga pag hindi mo pala... pasensya na, ha? Nakalimutan ko. This is my room. Nag-ano na ako dito. Paano ba yun ko imasusi? Dito muna ako nakabakasyon for few days. Parang hindi ko na makuha yung susi ko. Ano ba yun? Tingnan ko muna. Parang hindi ako makalabas. Hindi ako makapasok. Oo nga. Mali yung pag-ano natin. Hindi ko kabisado yung mga ano pa dito. Hi! Kamusta na kayo? Solo muna tayo dito sa Roma. Ang ganda ng experience pala pag nasa ibang bansa ka. Parang nanibago ka lahat. Hindi ka sanay na, kasi for more than 20 something years nasa California ako, diba? So, samahan niyo ako, medyo nanibago ako dito. Yung tulog ko, yung oras, marami nagbago. Simple, sa aking pag-stay, bakasyon dito, hindi talaga maiwasan yung nakatapos ko yung breakfast. Yung mga bit-bit ko libro, yung dalawa kong luggage, you know, at saka ready po tayo. Yung mga pagkain ko. Hello, Jessery. Bag ko, gamit ko. Oh my God, nakaka-excited. You know, konting closet. At sa, of course, meron akong binili doon sa Canada ng mga pasalubong na nadalhin ko. At saka ito yung sekreto na bag na gagamitin ko mamaya. At pupunta tayo mamaya doon sa mag-tour ako mamaya. Traveling alone naman again. Oo, alam mo ito, nanibago ako sa bathroom dito. Yung doble, bihira ka lang makakita ng ganyan, no? Bihira lang. Kaya na-excited ako, nandito ako, nag-a-adjust naman ako ulit sa oras. Oo, hindi ko alam, honestly, hindi ko na masyado alam kung ano mo talaga yung oras. Kasi, pag alam mo pala, pag galing ka sa isang lugar, galing ka ng Canada, from California to Canada, iba din yung oras. Tapos dumating ka dito. So ngayon, hindi ko alam kung ano na bang oras ngayon. Alam ko umaga na dito, 8 o'clock, 8:43. So, ay, Ate Neda, kamusta? Oh my God, nakatuwa ko, nakakita na ako ng saksakan ng charger. Kasi, iba pala yung saksakan dito. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas o sa California. Kaya ganyan. So, hindi ko ma-charge yung phone ko. Mabuti pinahiram ako ng madre ng... Kasi baka hindi ko na masakit yung mga ano ka dyan. Yun ba yun? Parang nanibago. Oo. Sa mga nagtatravel ng Europe, kailangan may dala pala kayong converter. Kasi or else, hindi ba under yung mga phone nyo or ano pag mga low-bat na kayo. Kaya ngayon, sinusubukan ko paano ba ito. Nakapanibago talaga to. Ay, ano ba yan? So, maraming paninibago ko ng mga gagawin ko dito. So, kamusta na? Ay, Ate Neda, anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Sana nga umandar na yung ano ko. Kasi yung problema ko, worried ako na hindi ko ma-charge yung phone ko dito. So, ngayon, dandahan na muna tayo, ha? Kasi pupunta ako sa baba para pakita ko lang yung labas ng, ng mga madre. Kasi medyo umaambon ngayon dito. Wala pa kahapon. Oo, sabi nga nila, dumating daw ako umulan dito. Kaya, siguro it's a blessing from God. Yeah. So, mag-walk tayo dun sa baba. Sa mga ng mga madre. Para makita nyo naman. Kaya nila ako magsalita pag nandoon ako. So, ito yung room ko. Hello po.
Parang piling mo nakatira ka sa isa-isang dormitory. Diba? Kukuha ako ng tubig. Oo. Yan sa labas. Nandito ako sa taas. Oo. Dito ako sa second floor. Yan, ito yung yan. Nandito ako sa second floor ng ano namin, ng titirhan ko, lugar ng mga madre. Oo. So, welcome to Rome, Italy. Yan, yung hotel dyan. Andun sa dulo yung Guadalupe Church. So, magsimba tayo mamaya dyan. Oo. Yan. At saka yung doon din. So, dito po ako nakastay. So, I'm so blessed na kasama ko yung mga madre. And today, nakasama ko rin yung mga ibang pare sa ano. Sarado ko muna ito. Yan. Walking muna tayo dito. Para hindi lang. So, meron siyang elevator. Meron na siyang paakyat. Hindi ako punta doon. In the back side ng yan. Yan ang hospital doon. So, mag-walking muna tayo para hindi halata. Oo nga. Baba muna tayo dito. Pupunta tayo sa ano natin. I'm gonna get a water. Dito ako kumain ng breakfast. Yan. So, dandahan lang ako para marinig ako ng mga madre dito. Kasi nandoon sila. Dito ako kuha ng tubig para inumin ko. Yes. So, I'm so blessed. Bihira na makatira dito na mga ano, karamihan itong mga madre, mga pare nandito nag-stay. So, I'm gonna get, tignan mo wala kainan dito. Kailangan nakahiwalay plastic, impresa, karta, paper. Diba? I'm gonna get my water. So, nakatawa kasi mga tao dito. Salita nila, akala ko ang salita nila lahat. Italiano, puro mga Spanish palang salita dito. At least marunong ako mag-Spanish, helping me a lot. Ano, ang ganda, diba? Ang ganda ng klase ko. Right now. Oh, wow! Nandito pa yung old. Buhay pa pala to. Tuwa lang tayo. I'm gonna get the water. I'm gonna get my water. Hi, Daisy. You gotta go the agua, señora? Por favor? Okay, mucho. Sí? Oh, so gracias, sí. Ajá. Diga una agua. I'm gonna get una agua. ¿Cuánto vela? Sí, yeah, una bolsa. Yeah. Muchas gracias, señora. Okay. Thank you, mga sisters. Katawa ako, pumunta ko ng Italia para magsalita ako ng Spanish. Agua. Nalala ko nung bata ko. Pag sinabing agua, akala ko perfume. Kasi yun ang sabi ng lola ko. Yun pala, nung punta ko ng Amerika, yung agua dito, ang tawag sa agua sa Spanish is water. So, di ba nakakatuwa? Kasi sa amin sa Ilonggo, pag namin yung agua is what? Agua is perfume. So guys, bumalik na ako dito sa room ko kasi meron akong tour mamaya na mag-ikot ako ng, alam mo na, bago ako dito. Kamusta naman yung mga buhay-buhay dyan? Ano kayang gusto niyo malaman na sekreto ko? Okay. Isa sa sekreto ko everyday na hindi pwede mawala sa akin is every morning. Isa sa mga sekreto ko, kailangan meron akong vitamin D. D3. Okay? Vitamin D3, itong tumutulong sa akin na hindi ako basta magkasakit, is recommended by my doctor. Lalo pa nag-travel ako. Kaya, I need to get to this. Vitamin D3
helping me to support my immune system, my bones and teeth and muscles, like muscle health. So, kumakain ako nito ng 2 o 3 piraso everyday para hindi po ako basta-basta magkasakit. Kahit 50 anyos na ako, hindi ako maging mukhang matanda na paugod-ugod ka. So, hello po, Ate Edna, bigas shoutout dyan. Katatapos ko lang mag-breakfast doon sa baba, kumuha ako ng tubig. Kasi magpahinga muna ako kasi parang nalilito ako sa oras ngayon. At buka, magkikita kami ni Ate Rosaline, ng isang founder sa Italy. And Ate Rosaline, thank you sa transportation na ni-provide mo sa akin, sa pagsundo sa akin ni Gareth. And hopefully magkita rin kami mamaya. At saka, huwag na kayong problema, meron akong saksakan dito ng charger ng ano ko. Ng phone ko kasi, yun ang ini-worry ko. Kasi basta mawala na ako ng battery dito. Mabuti naman meron pala yung i-provide yung mga madre para sa akin. So, napakabait, napakaganda. Isa yung magandang experience pala na tumira ka sa mga madre o sa mga pare pag nasa Roma ka. Kasi mag-enjoy ka kasi lahat na lang parang ano mo yung ibang experience eh. Kasi every time nagta-travel ako either by myself or with my family or with my friend. Nag-hotel ako for the first time na experience ko mag-travel alone na ang tinirahan ko yung mga madre. So ang gandang experience kasi marami akong natutunan sa buhay na lalo na yung may nababasa ka mga negatibo, pero pag nakita mo yung mga madre, mga pare, kausap mo, parang you give a chance na isipin mo hindi lahat ng bagay is mga negatibo. Lalo na yung mga taong mahilig maninira, alam mga taong walang alam sa buhay, magbantay ng buhay ng ibang tao. So what I realized, life is too short talaga. I-focus natin yung kagandahan. And of course, mega shout out to Ate Edna from Newport City, dyan sa Pilipinas, lalo na sa Maynila. And mega shout out to Helen sa Pirable. Natutuwa ako kasi nagkaroon ako ng saksakan dito. So, hopefully mag-work na ito, mag-mandar na ito. Yun ang patante sa akin, yung phone ko ma-charge ko kasi pag nawala na, meron pa ako na nagbibiyahe ako. Kailangan talaga lahat ng mga gadget ko kasi yun ang buhay natin. At saka ang ganda ng breakfast ko ngayon, today. Kahit American breakfast siya, okay lang. Nahanap ko nga sana yung Filipino breakfast. Kailan wala namang Filipino breakfast. Mamaya siguro pag nandun ako sa mga pare. Kasi mamimit ko yung mga pareng Pinoy dito mamaya. So, na-excited na ako na magkita kami sa dinner. So, I try to figure out na sana aandating sa akin na to. Oh my God, parang ayaw. Ano ba yan? Yan. So, again, I want to say hi to everyone and excited. I only here for 3 days. And after 3 days, lilipat naman ako sa ibang bansa. I going to Romania. And after Romania, I going to Turkey. So, hanggang sa 13 ako sa Turkey. Yun ang business trip ko talaga. Yun ang pinaka-main trip ko doon. Dumaan ako dito sa Rome para ma-experience ko man ang tinatawag na buhay dito sa Italia. Kasi next year, sana makabalik ulit. Kasi gusto ko talaga, I like to travel. Napaka-excited pa kasi yung isang Madrid dito, pareho talaga kami ng birthday. The same date, the same year. Nung nakita yung passport ko, na-excited siya. Sabi niya daw, mag-celebrate kami ng birthday namin. At pareho din kami Ilongga. Katiga Iloilo siya. Oo. Kaya I'm very proud sa mga Ilongga dyan. O mga Bisaya, kung saan man kayo sa sulok ng Pilipinas. I'm so happy na nandyan kayo. Na-excited ako. Hello po, Ate Lita Masangkay. See you tomorrow. Magkita-kita tayo, mga kaibigan dyan na nandito sa Italy. So, excited na ako. And hello, Ate Lani Bichel. Dapat nandito ka kasi Italiano yung asawa mo. Ate Lani, na-miss ko na yung Arizona trip natin. Sana next time you be here. And, sino pa kaya dito? Ay, hello, good morning, sis. Arcely, alam mo, may kwento ako. Alam mo yung mga, minsan yung mga ibang tao, mahilig magkunwari. Mahilig sila mag-assume ng mga bagay, hindi naman pala totoo. Kaya pag may mga pangarap ka, may gusto kang gawin,
Huwag kang basta-basta mag-post sa social media kung alam mo na hindi pa sigurado kasi mapahiya ka lang. 'Di ba? Isipin mo, kasi ako, pag mag-post ako yung sigurado na ready ka na, nandoon ka na, meron ka na mga passport, document, kaya, api sa mabait lang. Kung may gusto kang gawin sa buhay mo, at hindi pa nangyayari doon post mo na sa social media mo, kasi magbabago yon. Kasi mahirap sa buhay natin, nagmamayabang tayo, no? Hindi wala namang katotohanan, at saka mapahiya lang yung sarili mo. Hello po, Mr. Okay, hi, May. Good morning o good afternoon. Pasensya na kayo. Nalilito talaga ako sa oras kasi alam ko dito morning. So, hindi ko na alam kung ano ba, morning, afternoon, o evening na sa Pilipinas. Oo. Kasi alam ko sa California yata evening na. Oo. Mahirap pala pag nagbiyahe ka na ibang lugar kasi nakakalito. Hello, Meko Lopez. Mega shout out. Support natin yun. Isa one of the amazing reactors na nakilala ko. Hi, L. Jane. Thank you so much. So, isa siguro ito sa travel ko na na-excited ako kasi may mamimit tayo ng mga communities natin na mababait sila. And lalo na yung kay Paolo Rosalyn na makikita kami bukas, na excited na ako kasi alam ko sa buhay is how to build your good relationship and friendship. So, yun isa sa bagay na gusto ko ikwento today na kailangan you build a good relationship. Kasi pag being compounder ka o isang ano ka, kailangan meron kang magandang relationship sa bawat tao, sa bawat community. Kasi yung credibility mo pinakamahalaga dito sa buhay natin. Kung sinabi ng taong pangalan mo, example, Lopez Meko, alam natin na si Miko is a good person, good reactor, na tunay na sumusupport at nagmamahal sa community. Yun ang example, pag sinabi mong mga pangalan ng tao, madali mo ma-identify kung sino yon. Sometimes sa buhay natin, makalimutan mo ang sinasabi ng tao sa iyo, pero hindi mo makalimutan kung ano ang ginagawa ng tao sa buhay mo. Kung ano naramdaman mo sa tao na yun. So, yun ang pinakamahalaga na komportable tayo. At saka mabuhay tayo na may respeto, pagmamahal sa iyong kapwa. Kasi yun mahalaga eh. Kaya I'm so excited na sa pag-travel ko from Canada to Rome. And then next Sunday to Romania, and then next day sa Turkey naman. Na sa pag-travel ko sa 4 countries, nasa 2 countries lang pinuntahan ko ngayon, naramdaman ko na kung saan ako pumunta, if you have good relationship, may namimit ka ng mga tao. Kaya I'm so thankful din sa mga Canadian, sa mga nasa Canada na ang babait din nila. Hindi ko man sila personally na pasalamatan, alam ko na they have a special place in my heart. Lalo sa mga tao na hindi ko man nakita personally, kahit sa social media lang, pero ramdam ko yung tunay na nagmamahal at nagtutulungan. Kaya I want to make a shout out to everyone sa mga nanonood. And Ate Lani Bichelli, na miss kita. Oo nga ate, kasi alam ko si Ate Lani Bichelli, asawa niya Italiano. So magkasama kami nung nag-trip kami ng Arizona. O nga, siya yung ka-roommate ko. So ngayon, Ate Lani, nagsolo ako dito. Pero ang ganda kasi kasama ko yung mga madre at mga pare nandito. So mababait sila. At saka, alam mo yung meron kasama mo sa travel mo ngayon. Hindi mo sila kasama sa kung saan ako pupunta. Pero sa lugar kung saan ako nakastay. Alam mo na safe ka, comfortable ka na, nandyan sila para sa'yo. At sila nagdadasal sa'yo. Hello po! Ate Meli Kaya, nandyan sa Rizal Province. I mean, malapit na sa Metro Manila yun. Isang mega shout ay, hello Joy Aguilar of California watching. And hello po Ate Nida in City of Love, Iloilo City. Alam mo Ate Nida, marami ditong mga madre, puro mga taga Iloilo. O kaya, I'm so excited na nandito ako. Ay, dalawa lang salita ang ginagamit ko dito. Either magsalita ako ng Ilonggo, hiligay nun, o magsalita ako ng Espanyol. You know? So, I'm so glad kasi siyempre fluent ako Ilongga, and then, hindi naman ako fluent Spanish, but at least marunong ako magsalita ng Spanish. You know? At least, madali sa akin mag-communicate. Kaya, ako, pag may pamilya kayo, encourage ko talaga na the more dialect or languages ang alam natin, madali tayo makipag-communicate sa mga ibang tao. Kaya nga sabi ng madre sa akin, sabi niya, oh, I heard you speaking Spanish. Sabi ko, oh yes. Kasi in California, mostly sa mga neighbor ko, mga estudyante namin, mga Spanish speaking. Kaya I learned how to speak some language ng Spanish. Kaya maganda pala magbiyahe ka, marami kang alam na, hello po Ate Meli in Taytay Rizal. Alam mo, tumira din ako ng Taytay Rizal. Hello Joy, kamusta? Oo. Hello, sis Oy, sis Au Almasan of Hong Kong. Thank you so much, sister.
Ang ganda, oo, basta, ito lang masabi ko sa inyo, isipin natin na pag may mga pangarap kayo, gawin nyo talagang paraan. At huwag kayo maglagay basta-basta sa social media nyo kung hindi nyo pa natutupad yung isang pangarap nyo. Kasi maraming mga tao na naiinggit, nagsiselos, at saka alam mong social media, alam mo yung mga tao na hindi mo pa gawa tapos nilagay mo dyan, marami na naiinggit sa'yo. So far siguro, wala naman siguro ganyan na nangyari sa buhay ko. But thank God kasi pag may pangarap ako, tinutupad ko ang ginagawa ko ng paraan. Oo, hindi kagaya ng mga ibang tao na naglalagay na assuming na ganito na sila, yung pala hindi naman totoo. So nakakahiya, di ba? Kailangan pag may nilagay ka totoo, meron kang proof of evidence na officially na yon. Pero pag hindi ka po official, huwag kang post ng post sa social media mo kasi mapahiya ka lang. So ibig sabihin ko na at saka isipin palagi na pag may sinabi ka sa buhay mo, yung totoong ikaw, may credibility ka, mabuti kang tao, hindi yung mahilig ka manira sa kapwa mo. Kaya minsan sa buhay, you learn how to humble yourself. The more na humble ka, mabait kang tao, marami nagmamahal sa'yo. Kaya nga nung pumunta ko dito, yung isang friend ko, alam mo, pumunta ko ng Rome, Italy, sabi niya akong bahala sa iyo, alam ko kung saan ka pwede magstay. At saka, syempre, Founder Rosaline, thank you din sa accommodation, sa transportation na ang ganda pagdating mo pa lang sa airport, meron na naghihintay sa iyo doon. Just imagine, isang privilege. Kaya sabi ko, it's a great blessing na nandito ako. Tapos today, nung nag-breakfast ako, nung malaman ng isang pare na book author ako, nagpa-picture sa akin kasi nakita yung suot kong shirt. Oo, sabi niya, oh, what is that? Ano siya, oh, that's my book. Tapos she start ni-research yung pangalan ko. Nakita niya, oh, you're this person? Sabi ko, yes. And then yun. Kaya basta pag mabait kang tao, maraming nagmamahal sa iyo. Kaya continue ka maging mabuti at mabait na tao. Huwag ka magmayabang at huwag ka maninira ng kapwa. Walang sirang ng kapwa lang sa buhay natin. Kasi kung ginagawa mo, having peace of mind din ang i-bless ni Lord sa iyo. Kaya napaka-excited na. And later, marami kaming puntahan na magtutor kami. Hi, Brenda Arenas, if watching. Hello, Brenda, of course. And hello, Ate Judita. Thank you for watching me. And hello, sister. Totoo yun talaga. Yun ang bagay na tunan ko sa buhay. Huwag tayo magmayabang. Mas piliin natin maging simple at totoong tao kasi nagbumayabang tayo na wala naman tayong nararating. You know? Kasi marami akong alam ng mga ibang OFW na, sorry OFW din ako. I mean, isipin natin, huwag tayong mag-apak-apak ng may ibang tao. Maging simpleng buhay lang tayo. Magpiliin natin maging simple at mabait at tumutulong sa kapwa kaysa yung niyurakan natin yung kapwa natin at saka sinisindihan natin ng kandila kasi kung nagsisindi ka ng kandila, babalik din sa'yo yun. You know, kaya isipin natin na kung magsindi ka ng kandila para sa birthday mo, maganda pa yun sa birthday cake, or magsindi ka ng kandila dahil sa minamahal mo na, lalo pag may mga ganyan, huwag mo sindihan ng kandila yung tao na buhay kasi hindi maganda yun. Oo, yeah, we always stay humble and happy sa buhay. At saka yung prayer of success, you know. Kaya nga today, marami naman ako nakukuha ng mga, sa mga madre na binigay sa akin. You know. Kasi pag magbiyahe ako, ang palagi ko, talaga, libro. Kasi, ito naman yung babasahin ko mamaya. Kasi gusto ko talaga, growing up, lumaki kasi ako sa buhay ko, hindi ako bumibili ng gamit. Ang palagi kong binibili ng libro. Kaya kung may mga kaibigan ako, palaging binibigay sa akin libro. Ngayon mga madre, alam nila, I'm a book lover, libro naman binigay sa akin. So, thank God. So, kasi mas pipili, kasi alam ko, if you have a word of wisdom, kung matalino ka, magaling ka, hindi mo wala sa iyo yung mga materials na bagay, mawala lang yun. But I'm so blessed kasi yung asawa ko, si Randy, siguro gabi na sa kanila doon sa California, siya yung bumibili ng mga gamit sa akin kasi alam niya, hindi ako bibili talaga kasi I rather to be simple human being. Pero I'm so blessed na ako anong binibigay. Hi, si Jomalyn of Singapore, ang founder, sobrang bait niya ni Jomalyn. At I'm so glad kasi yung mga grupo ng founders, mga intact talaga yan, nagtutulungan, nagsusuportahan. Hello, Ira Chua Kunanan of San Jose, California. Thank you. At saka, yun lang, isipin natin maging mabait, matulungin, at mapagmahal, at saka isabuhay natin yung mga
mga aral na natutunan natin sa ating mga magulang. You know, yung good manner and right conduct. Kasi minsan hindi natin natutunan sa eskwelahan. Pero yung mga parents natin nagtuturo sa atin maging mabuting tao. At saka one thing natutunan ko sa buhay ko rin na bilang mga anak, you know, marunong tayo tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Kasi marami akong narinig din na pag anak ka lang, wala ka ng karapan, pabayaan mo ng magulang mo. No, you to taking care of your parents. And isa pang pinakamalaga, you to taking care of yourself. Yung mga pangarap mo. Kaya ako rin excited na isa to sa dreams ko, 38 years ago, makapunta dito sa Roma. At because of that dreams, ni-bless ni Lord, ni-grant niya. At saka maganda pagpunta ko dito kasi hindi ko kailangan ng visa kasi US citizen ako. Kaya kahit saang bansa ako, I can go in, you know. At saka walang maraming question. Hindi ako tinatanong kung anong gagawin ko doon, wala. Tinanong lang sa where I'm going, as I went to Rome. Yun lang. Dapat nung pumunta naman ako ng Canada, tinanong ako where I'm going, just go visit. Very simple lang, tapos tataka na nila yung passport mo. Tapos sabi ko, thank God. Kasi yung mga ibang tao, nagpipila pa ng mahaba. Maraming tinatanong ko anong gagawin nila, how many days lang mag-stay sa akin, wala ng mga maraming tanong sa akin. Thank God. At saka blessed din ako sa mga lugar na pinipuntahan ko kasi may mga mababait na tao na katulad ko kasi pag mabait ka, maraming taong lumalapit sa iyo. Kasi the more you share your blessing, the more give you blessing too. Ang pinakamahalagang blessing na matanggap natin is a gift of friendship. Na yung tiwala, the gift of trust, trust, love and care and loyalty, pinakamahalaga yun. Hindi mo bili o kahit saan. Hindi mabayaran yung friendship, hindi mabayaran yung trust, yung respeto at pagmamahal ng kapwa sa iyo. Kaya dahil you earn the trust and respect dahil ginawa mo yun. Kung gusto mo maging good karma, pupunta sa iyo, good karma din ang gagawin mo. Kaya I'm so blessed siguro na I'm surrounded with amazing people. Kasi sabi nga nila kung gusto mo maging successful at maging mabuting buhay mo, piliin mo samahan yung mga successful at mabait na tao. Kasi yun ang babalik sa iyo. Kasi yourself is a reflection of who you are. Kung gusto mo maging successful ka, gawin mo yung kabutihan sa buhay. Nung isang araw, nung nasa California nag-uusap kami ng asawa ko, sabi niya sa akin, for almost 20 years, nakita niya how I sacrificed my life to go to school in the nighttime, working in the daytime. You know, na minsan wala na akong tulog para mag-aaral lang ako. Tapos alaga ko pa yung mga anak namin, tulungan ko yung asawa ko. You know, hindi ganun kadali. Pero na makita ko ngayon na lahat ng pinaghirapan ko nagbunga din. So thank God na hindi ko na kailangan magpuyat ng madaling araw para mag-aral kasi graduate na ako. You know, at saka malalaki ng mga anak ko. Even I enjoy traveling and someday, hopefully, may happen one day kasama ko sa pag-travel next time. You know, kaya yun ang mahalaga talaga na hindi ka pinapabayaan ni Lord. Kung may mga pangarap ka, matutupad mo. Kaya isang bagay lang to help everybody. Pag may pangarap ka, palagi ko sinasabi, huwag mo bitawan. Kasi walang tutupad ng pangarap mo, kundi yung sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo talaga. You know, kaya palagi ko bit-bit sa mga pumunta yung mga libro ko. Kasi dito ako kumukuha ng hugot sa buhay ko na, kunin ko muna, na itong libro ko nag-remind sa akin na mga pangarap ko kahit saan ako pumunta na I am worthy, showing your worth and self-care. How to taking care of yourself, diba? Yun ang itsura ko nung nag-chicken book launching ako. Kaya thank you Lord na dahil sa libro na to, so 13 countries ang dapat mapuntahan ko someday. So, because of this book, kasi itong mga book na to, kung saan lugar na doon yung libro ko, dapat doon ako pupunta. So today, meron naman ako na-meet ng mga friends dito, mga pare madre na they welcoming me to the other countries. Hopefully next year matupad ko naman yun. Kasi isang countries na yun nandoon yung libro ko rin. So thank God kasi dugot at pawis, puyat at sakripisyo ko para gawin yung mga libro na to. Hindi ganun kadali gumawa ng libro. At hindi ganun kadali, you know, honestly, pag gumawa ka ng libro sa Amerika, hindi ganun kamura. You know, of this book alone, alam niyo ba kung itong libro lang ginawa ko, magkano ginastos ko nito? Almost $3,000. $3,000 to make this book kasi yung printing document. But thank God na na-afford ko lahat, you know. But it's worth din kasi around the world. So, yung libro na to is available in Italy. You know, kaya isa na to sa bansa na to.
And manamit naman ako mga mading pare. And then, inaano ako next year. So, kaya bless ka ni Lord kung mabait kang tao. Always stay humble, be kind to everyone. Kasi kung anong ginagawa mo, yun rin ang kabutihan. Huwag ka magmayabang, huwag ka maninira ng kapwa mo. Kasi kung ginagawa mo, babalik din sa'yo, siksik, liglig din ang paninira ang gagawin sa'yo. Pag mabuti kang tao, siksik, liglig ng kabutihan ang mangyayari sa'yo. Kaya I'm so blessed, sabi ko kay Lord na tinulungan niya ako matupad yung mga pangarap ko. Very simple ang gusto ko sa buhay ko noon, makapag-travel lang, makapunta lang ng Italy. That's only one country gusto ko lang mapuntahan. Hindi ko nga pinangarap pumunta ng Amerika, whatever. Yun lang talagang sinulat ko. Kinulatan ko si Pope John Paul. Ngayon nandito ako na excited. And later, I'm ready sa pag-tour namin. And the same time, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na mamimit ko mga iba-ibang klaseng tao na they're very kind, they're very generous and amazing. And of course, sa mga community natin sa iba-ibang bansa, thank you so much din sa pag-support at pagmamahal. Patuloy tayo maging mabuting tao at huwag tayo assuming sa mga pangarap natin kung hindi natin matutupad. Huwag tayo maglagay sa social media kung hindi nyo pa natupad yung gusto nyong gawin. Kasi minsan hindi natutuloy yon. Kaya ako pag may gusto akong gawin, hindi ko ba basta ipopost yan pag walang katotohanan, kung hindi ko pa matutupad, kasi mahirap na. Maganda yung nagsasabi ka may katotohanan, may katuturan, at may kabutihan. Kaya kung ano mang ilalagay mo sa social media mo, kailangan you always remind yourself that you're living your life with your purpose. You're living your life with positivity. Kasi I said, always, if you are positive, always good things happen to your life, and with prayer. Kaya ito yung book ko, bit ko rin, 365 days, year of purpose, positivity, and prayer. So right now, nasa month of October tayo. October to remember. We need to remind ourselves na 2 buwan na lang, and then December na, di ba? So sa libro ko nito, na month of October, ang tinatawag natin is about to remind ourselves kung paano how to the month of temperance, you know? Marami tayong matutunan sa buhay, you know? The October, the month of temperance, na you know how to control yourself. You know, yung mga temperament natin, yung mga behavior natin, how to be moderate. Kahit sa social media, bigyan nyo rin ng time na mag-relax yung self nyo. Hindi puro social media na lang all the time. Hindi na all the time na ipupuyat nyo. You need to have time to yourself, you know. You need to have time to reflect and meditate, okay? Dito sa book na to, gusto ko lang i-share to sa inyo kasi ito nangyayari sa ating mga Pilipino, lalo ng mga OFW, na pag nasa ibang bansa tayo, marami tayong ginagastos na hindi naman kailangan. Kaya we should spend time din na alagaan yung sarili natin at saka matutupad yung mga pangarap natin. So isa dito sa i-share ko lang sa inyo, ha? Sandali. Para malalaman yung sinasabi ko. Okay. Sa libro na nakalagay dito, ang challenge this week para sa atin, do not buy the item for luxury instead of necessity. Number 2, practice fasting. Abstain from meat all Friday of the year. So I never eat meat every Friday. And limit your social media engagement. And then ito yung prayer na ginawa ko. Ginawa kong book 2 years ago. Naka-remind sa ourselves. Together. Heavenly Father, I offer everything to you. Right? Offer everything to you. Help me to be modest and simple life. Nakita niyo yan? To use only what is necessary and for the good purpose. Guide me that I will not be tempted to go beyond my necessities. Help me to be thankful, be satisfied with your blessing. Amen. So, isa yan sa prayers na ginawa ko. Kaya kung ano man ang sinasabi ko sa social media, kung hindi lang nagsasabi ako na walang katuturan kasi lahat yan, nilagay ko yan sa libro ko. No? Ginawa ko tong book na to, I think year 2022. Nakalagay ito sa book na to, sa likod ng libro ko. Kasi ang nickname ko, Anna, right? Anna life revolved around academic work, volunteerism. Kasi mahilig ako mag-volunteer, tumulong, and philanthropic. Ibig sabihin, mahilig ako talaga mag-support sa community ko, sa Pilipinas man, o dito, sa Amerika. Right? Philanthropic work, especially providing the aid to the homeless in San Jose, California, sending support to her community in the Philippines and sustaining the need of her family in her home country. Volunteering in the community is both civic
and church services. Kasi di ba, public servant ako, tumutulong ako sa community ko sa California. And of course, especially during the pandemic. Kaya yun, have been very important to her. Sa akin yan, she have now extended her speaking arena, which offer inspiration and hope to others to her wisdom and story perseverance to the book. Ana, as a speaker, please visit analitarias.com. So, yun talaga yung, kung ano man mga sinasabi ko sa buhay ko, hindi lang ako nagsasalita na walang katuturan. Everything is written in my book. Okay? So, hindi lang basta-basta pag gumawa ka ng libro, hindi lang ganun kadali. Pag gumawa ka ng libro, kailangan mag-credibility ka na ginagawa mo yun. Hindi ka pwede gumawa ng libro na hindi mo sinasabuhay. Kaya every time you have a dream, you have a hope in life, you always take an action. Maging positibo ka, maging example ka rin sa ibang tao. Kaya I'm so thankful to Lord na sinasabuhay ko kung anong natutunan ko. And I thankful din ako sa anak ko, si Joseph and Jericho, na very supportive. And sa akin din, husband na si Randy. Yes, si Sister Araceli, about it, yes. Love, hindi na mahiya. Yes, oo nga. Saan nilang babasa ako? To Sisi, enjoy life. And of course, I want to make a shout out also to Sini Maganan. Kamusta ka dyan? Again guys, stay beautiful, amazing, and blessed. Stay humble. At saka isipin natin, tuparin natin yung mga pangarap natin para sa sarili natin at sa ating mga pamilya. Huwag nating hayaan na hindi nating alagaan yung sarili natin. Always pray to God. Always stay positive. At sa huwag tayo masyadong magastos sa mga bagay na hindi natin kailangan. And always save money din para sa sarili natin. Para pag uwi nyo ng Pilipinas, sa mga OFWs, meron na kayong panahon para mamasyal sa pamilya nyo at sa sarili nyo. Again, guys, I love you all. Thank you so much. And see you next time. Mabuhay. And again, ako ay si Anarita Compio Reyes. Nagsasabi bilang Woman of Hope sa Amerika. Nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. I love you all and see you next time. Bye!